ating pag-uusapan. Ma'am Rudalyn, Bilandres dyan sa Qatar, Miguel Love shoutout. So ito po, speaking of Digong, mga kababayan, ito na. Ano nga ba yan, Kent? Ito na, Hanilit daw at Digong naghiwalay na. Grabe, 13 good, paano ma-share ang oras? Hayaan mo na, ma'am. Baka ano yan, 6, 9, 12, 3, 6. 6, 9, 12, 3, 6. 13 ang jowa. May schedule. So ito mga kababayan, nakasaad po dito na hiwalay na nga ba si Hanilit at saka si dating Pangulong Duterte. Bakit nga ba nasabi kong hiwalay na nga ba sila? Kasi bakit po mga kababayan, ito po ang kadahilanan kung bakit nasabi kong hiwalay sila. According po dito, mga kababayan sa, wait lang, may sumingit na ads eh. According dito sa Philippine Star News, no? Ang sabi kasi ni Digong, may sinabi daw si Digong kay Pulong. Sino ba si Pulong? Anak po yan ni Digong na congressman ng 1st District or 2nd District ba ng Davao City? Di ko alam. Basta congressman. Sabi dito sa Philippine Star Global News, Duterte tells 13 girlfriend get new boyfriend. So ang sabi dito, Duterte tells 13 girlfriends get new boyfriend. So, ngayon mga kababayan, kapag pag-usapan natin to na si Duterte daw nagsabi sa kanyang 13 ka-jowa na maghanap ng bagong boyfriend. So, means to say, kung tayo, meron tayong jowa, meron tayong partner, kapag sinabi nating maghanap na ng iba, ibig sabihin, wala na sila. Di ba? Jadi, may kalab shoutout po kay Ma'am Ana Estrabon. Di ba? Kapag sinabi mong maghanap ka na ng boyfriend, ibig sabihin, wala na kayo. Di ba? Ano ba ibig sabihin? Bakit? Kung ikaw ngayon may jowa. Kung ikaw ngayon may jowa, sasabihin ng jowa mo maghanap ka na ng boyfriend. So, ibig sabihin, wala na kayo. Kasi hindi naman magsasalita si jowa na maghanap ka kung kayo pa. Diba? So, ito mga kababayan. Manila, Philippines, exactly how many girlfriend does detain former President Rodrigo Duterte really have? According to his son, Davao City Representative Paulo Duterte, the ex-leader has message for all the women in his life. So, to all his girlfriend, I know there are 13 girlfriends in Davao. Former President Duterte said, look for another boyfriend with plenty of credit cards. Plenty of credit cards daw. Maghanap daw panibagong jowa na malaki ang credit card. That's what he said. Congressman Duterte said in an interview in The Hague posted by the former presidential spokesman and now fugitive Harry Roque. Ang pait naman ng balita ng Philippine Star. Dating presidential spokesman and now fugitive. Puganting Harry Roque. Dating spokesman ni Digong na si Harry Roque at ngayon ay isang pugante na. Grabe naman kay Philstar. Grabe ka, savage naman yung Philippine Star, ha? Philstar! Magagalit si Rocky niyan sa balita ninyo. Tingnan nyo, Philippine Star. Ang saad dito, to all his girlfriend. Nakalagay dito, Congressman Duterte said in an interview in The Hague posted by the former presidential spokesman and now fugitive. Fugitive Roque, Harry Roque, on his Facebook post or Facebook page. Naku naman, grabe naman kay Philippine Star, napaka-savage nyo naman. Masakit kaya sa pakiramdam, tawagin ka pugante. Wag ganon. Bibirahin kayo ni Harry Roque. Si PBBM nga, binantaan eh. Si PBBM nga, binantaan, sabi ni Harry Roque, humanda ka, Junior. Kung may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, hindi lang sa Hawaii ang pupuntahan ninyo. Goodbye na ang buong pamilya ninyo. Napag-isip-isip ako sa sinabi ni Roque. Kung mamatay daw si Digong sa loob ng kulungan, goodbye na daw ang pamilya ni PBBM. Napag-isip-isip ko, nung si Digong nga hinuli, wala nga silang nagawa. Paano pa kaya kung mamatay? Kasi magkakagulo daw, susugurin daw ng Pilipino ang Malacanang. Sabi ko naman, subukan yung sumugod, pero una nyo yung mga anak ni Digong. Paunahin ninyo sa marcha. Yung magmarcha kayo, yung susugurin nyo yung Malacanang, paunahin nyo si Sara, si Pulong, si Baste, si Kitty Duterte, si Hanilit. Paunahin yung sumugod. Kasi kung nanonood lang sila sa inyo, tapos yung taong bayan ang sumugod, kung hinagisan kayo ng tear gas dyan, binumba kayo ng water cannon ng bumbero dyan, pagbabarilin kayo ng security dyan,
Pag namatay kayo, ano sasabihin ng pamilya ni Duterte? Condolences. Di ba? Harry Roque, napag-isip-isip ko, tama kaya itong naisip ni Roque nga pag namatay si Digong sa loob ng kulungan, humanda na daw si PBBM kay susugurin daw sila ng taong bayan. Roque, i-specify mo kung sino-sino yung taong bayan. Kasi ang kakamping at loyalista at dilawan, hindi po sasanib dyan sa sinasabi mong susugod. 'Di ba? Kasi kung ako, ba't ako susugod dyan? Kung bobombahin ako dyan ng water cannon, di nasaktan pa ako. Kung hinagisan ako ng tear gas dyan, nagkahika pa ako di oras. Sasanib lang ako, kung bobo akong DDS, sasanib ako doon, sasali ako sa rally, susugod doon sa Malacanang, kung uuna si Sara, uuna si Pulong, at si Baste. Pero kung hindi ko makikita yung tatlong mukha ng anak ni Digong na sumugod doon, hindi ako sasabay. Bakit? Kung titirgasin kami dyan, di ba? Kung bubombahin kami ng water cannon ng bumbero dyan, o di kaya pagbabarilin kami ng mga sundalo dyan sa harap ng gate ng Malacanang, di kami yung namatay. Samantalang, anong mangyari sa mga Duterte? Ginawa kaming human shield. Di ba? Napag-isip-isip ako dun sa sabi ni Harry Roque, Hoy, Junior, kung may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, kung mamatay man si Tatay Digong, humanda ka, tapos na ang pamilya ninyo. Ha? Paano naging matapos ang pamilya? Nung hinuli nga si Digong, wala nga nagawa yung mga supporter. Tandaan ninyo, once na gumawa kayo ng hindi magandang hakbang, pag namatay si Digong sa Dahig, once na sumugod kayo doon sa Mindiola, papunta sa gate ng Malacanang, bala ang haharap sa inyo. Tear gas, water cannon, baril. Ngayon, pipigilan ba ni PBBM ang kasundaluhan at kapulisan na pagrarakrakan kayo? Hindi. Bakit? Rebellion ang tawag dyan. Pwedeng mag-declare si PBBM ng martial law pag ganun ang mangyari. Ngayon, pag nag-declare ng martial law si PBBM, anong mangyari sa inyo? Ako okay lang, hindi naman ako labag sa konstitusyon. Hindi naman ako rebelde. Hindi naman ako DDS. Paano yung mga DDS na arawan ang sahod? Paano yung DDS na buwanan ang sweldo? Walang ibang pinagkukwaan o hanap buhay kung di mag-duty. Paano kung nag-martial law? Anong kakainin nila ngayon? O anong kakainin ng mga DDS na construction worker? Dige? Anong kakainin ng mga DDS na nagbabantay lang sa mga fast food, nagtatrabaho sa fast food? Kung ang oras mo ay limitado lang. Sige nga. Bago kayo mag-isip, Roque, lagi mong pagkatandaan, maniwala lang ang DDS sa'yo kung umuwi ka at mapatunayan mong wala kang kasalanan. 'Di ba? Gusto ninyo, gira agad, sugurin agad. Yung hinuli nga si Digong, kunti lang yung sundalo doon sa Villamor Airbase, ba't hindi nyo sinugod? Di ba, Sir Villanueva? Wala nga kayong nagawa nung hinuling buhay. Tapos ngayon, pag namatay, susugurin nyo si PBBM sa Malacanang. Tigil-tigilan nyo ako. Kung ako, DDS, tsaka na lang ako sumama magmarcha doon kung mauna si Sara, si Baste, at si Pulong. Una sila sa harapan mismo. May kasamang mga DDS na susugod sa Malacanang. Kung hindi ko makita yung tatlong mukha na mga anak ni Duterte, hindi ako sasama ko eh. Bakit? Pag tinirgas kami doon, binatuta kami, winater cannon kami, binugbog kami ng mga kapulisan, nagkasundaluhan doon. Sa tingin ninyo, sinong managot sa amin? Tignan nyo, yung mga OFW sa Qatar na na-deport, na mga nakulong na nagre-rally, natulungan ba ni Sara? Wala. Yung pulis na natanggal, binigyan ba ng posisyon ni Sara? Wala. Di ba? Kahit kayo ngayon, eto Harry Roque, i-challenge kita. Saksakin mo yung kapwa mo DDS dyan kung meron bang Sarang tutulong sa sinaksak mo. Tapos sasabihin ninyo, malakas kayo. Kaya nga, Ma'am Aileen, Ma'am Ana Estrabon, Miguel Love, shout out. Ganun lang, napakasimpor. Kung ako DDS, bakit ko ipapahamak ang sarili ko na susugod ka sa Malacanang? Alam naman ng DDS yan na batas ang kalaban mo. Bala, tubig, tirgas at batuta ang sasalubungin nila. Kahit pa 1 milyon kayong lulusob doon sa Malacanang,
Iba noon, iba ngayon. Tanga lang. Ang isipin ninyo, hiwalay na si Hanilet at si Digong. Bakit? Ikaw ba naman sabihin maghanap ka na ng bagong boyfriend na malaki ang laman ng credit card? So, ibig sabihin, hiwalay na nga sila. Ito pa, mga kababayan. Veronica Duterte's daughter with Hanilet Abansinia recently called out on social media a woman allegedly pretending to be his romantic partner in order to gain access to him in prison in The Hague. Veronica did not name the woman. Sino ba yung the woman na yon? Iyon ba ay si Alpotera? All of these fine ladies touch the life of and the heart of my father, sabi ni Pulong, ni Kitty. No one is above or below the other, including my mother. Hindi. Sabi pala ito ni Pulong. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother, Elizabeth Shimerman. It is what it is. Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte said. Si Basti pala may sabi. Diba? So, sa 13 na jowa ni Digong, no one is above or below the other, including my mother. So ibig sabihin, walang saysay si Hanilet dito. Ngayon mga kababayan, hiwalay na nga talaga sila. Ikaw ba naman? Sunod. Meanwhile, Representative Duterte said the former president asked if Vice President Sara Duterte visit Davao City and attend to its needs. I told him that Inday Sara goes to Davao, she accept invitation, face the people, that what he asked. He did not ask about the case of Inday. Hindi daw nagtanong si Duterte kung ano daw nangyari sa kaso ni Inday na impeachment. Meanwhile, the verbal tussle between the palace and the Vice President over the latter's personal trips overseas continues, with Malacanang accusing her of having inadequate knowledge of laws and ethical standards for public servant. If there is no report, then perhaps nothing was accomplished. Yan ang sabi ni Attorney Claire Castro. So, ibig sabihin mga kababayan, hiwalay na nga si Digong at si Hanilet. Bakit? Sabi kasi ni Digong dito, tells the 13 girlfriend, get new boyfriend, look for another new boyfriend with plenty of credit cards. Diyos mio Marimar. So sa madaling salita, sabi pa ni Baste, no one is above or below the other, including my mother. Kasi ang totoo lang naman talaga ang asawa ni Digong dito, si Elizabeth Shimerman. Kasi siya lang naman ang pinakasalan. Di ba? Siya ang pinakasalan ni Digong. And the rest, sa madaling salita, kabit. Ang sakit. Napakasakit. Tatay Digong. Kaya siguro, bininta na ni ni Hanilet yung bahay nila ni Digong sa Davao. Bakit? Kasi, mga kababayan, inisip ni Hanilet na kapangalan. Sabi kasi ni Pulong doon sa interview ni Harry Roque na kanino ba daw sabi ni Pulong doon kay Digong, kanino ba pa nakapangalan ang bahay sa Davao? Sabi naman ni Digong, kay Hanilet nakapangalan yung titulo. Ngayon, sabi naman ni Digong, hindi ako papayag na ibenta yan kasi meron namang bahay si Hanilet malaki. Di yung ko musugot anak ba ibenta ng balay kay na may balay sarili na si Hanilet, dako man yung balay. Sabi ni Digong yan. Sabi ni Pulong, di ba? Hindi ako payag talaga na ibenta yung balay ni Hanilet kay anong ibenta man ni Hanilet ng balay nga simula sa dati na bata pa ako, yan ang unang napundar ko. Yung bahay na green na yan. Bakit ibenta ni Hanilet yan? May na bahay naman siya na malaki. Yung bahay na yan, green na yan, props lang yan. Bakit? Maliit yung tignan yan, pero pag buksan mo yung likod niyan, diretso yan doon sa mansyon sa likod. May golf course yan eh.
Bakit man ibenta ni Hanilet yan na? Ano yan eh? May sentimental value yan. Braff lang yan. Kumbaga, ano lang ba? Sample-sample lang. Kumbaga, parang gate lang yan. Pag napagod ka dyan sa bahay na green na yan, pag lumusot ka sa likod, may helipad yan. Pagdating mo sa helipad, may mansion yan. Doon nga nagdibo ang anak ni Pulong. Doon likod yan, may mansion yan. Golf course yan eh, golf course. Merong helipad doon, lalanding ang helikopter. Yung likod niyan doon, mansion yan. Props lang yung harap dyan. Nganong pag-interesan mangguna ninyo nga? Props lang yan. Props lang yan dyan. Pag lumusot ka sa kusina, likod anang balay, naman ay hilipad, may golf course, maman ay mansion doon sa likod. Good. Gusto nyo makita? Mga kababayan? Nganong ibenta man ni Hanilet nga naman siya'y balay dako kayo. Yun ang sabi ni Digong. Hindi daw papayag. Gusto nyong makita yung bahay ni likod ng bahay ni Digong? Ito ha. Likod ng bahay ni Digong. Ay na yan. Ito, wait lang ha mga kababayan. Ito Ay, Diyos ko. Ito mga kababayan, nagmalaman ninyo ha. Pero talaga yan, para kay Jen. Skin and bones o Tignan po natin ha ang bahay ni Digong. Tignan natin. Itur ko kayo. Ito po ay galing sa TikTok ha. Wait lang mga kababayan. Ma'am Leonila Tixon Albupera, maraming salamat po sa yung 3 found super sticker. Thank you so much sa Paboy na Mano. Itutur ko kayo ha. Ano ba nakalagay dito? Mansion pala ito. Wait lang, hindi ito ha. Sa likod karon so Wait lang mga kababayan. Mansion pala daw ni ano yon, ni Lustay. Wait lang ha. may pat Tanggalan ko lang tugtog ha kay makapiright ako mga kababayan. Ayan po, bahay ha. Bahay. Bahay po yan. Ayan po yung green gate. Green gate po yan, mga kababayan. Ayan po yun, di ba? Green. Green yan na bahay. Yung likod po niyan, malawak po yung likod niyan. Yung green gate na yan. Ano po ang nasa likod niyan? Wait lang ha mga kababayan kasi maiksi lang to eh. Wait lang ha. Hanapin ko dito. Actually mga kababayan, meron talaga ako dyan. Ayan. Wait lang. Ay, Diyos mio Marimar. Hindi ko siya makita. Pero dati, pag binuksan mo talaga dito, lalabas talaga siya. O baka binura na ni ano yan. Ito ba yon? Napaka-simple lang daw. Ito ha mga kababayan. Ayan, simple lang daw. Davao. Davao, nasaan ang bahay ni Digong dyan?
Hanapin daw natin. Ayan, lalabas daw siya. Pag nipunta mo yan doon sa Green Gate, asaan dyan? Asaan dyan? Sige, hanapin mo. Ayan, ayan, ayan. Sige, buksan natin yung Green Gate dyan. Oh, yung likod ng Green Gate dyan, may dalawang building yan. Oh, ayan. Ayan po yung bahay. Ah. Ay, ano yan? Baha. Ayan ang bahay ni Digong. Pero pagka binuksan mo yan siya sa ano talaga, mga kababayan, yung likod yan, may malawak na golf course. Ah, ito ha, Green Gate yan. Ito mga kababayan. Wait lang. Sino may-ari? Basta mga kababayan, hindi ako titigil hanggat hindi ko makikita yung may video yan dating lumalabas sa likod ng bahay niya na sino ang may-ari. Ha? Mga kababayan. Hindi na nila inaano mga kababayan, binura na yung video. Wait lang ha. Wait lang, golf. Yan. Try natin dito mga kababayan. Sana lumabas siya. Kasi actually last year pa yun ha. Oo. Makikita mo talaga ang nasa likod ng bahay ni Duterte. Napakalaki po talaga ng ano. Wait lang. Hindi na siya lumalabas talaga. Ay, hindi ko na siya makita mga kababayan, pero malaki talaga yung nasa likod ng golf course ni Digong talaga. Sa likod ng bahay nila. Yes. Basta kayo na lang maghanap. Hindi ko na makita, kanina nakita ko lang yun eh. Sa likod ng bahay niya kung sino ang may-ari. Ayan, mega love shout out po mga kababayan. Hindi ko na siya talaga makikita mga kababayan. Pero kung dati malawak talaga yung nasa likod. Wala, hindi mo na makita dito sa ano eh. Ito lang siya talaga. Ito lang siya ang lumalabas bago yung green na bahay na yan, yung likod niyan, sobrang lawak. No, ayan oh, malawak yung bahagi. Ito mga kababayan. Bago ka mapunta dyan, ayan siya. Ayan oh. Nakita nyo, ayan yung bahay na green. Yung likod niya, napakalawak niyan. Mga kababayan. Meron yang helipad, may golf course. Nasa likod, sobrang lawak niyan. Ngayon ang tanong, sino bang nagmamay-ari niyan? Hindi naman po pwedeng. Yung building na tatlo nakatayo, sa mga Chinese yon, naka-business, tawag doon, kasosyo, ni pulong sa negosyo. Pero yung lupa at yung mansyon dyan at helipad, bali-balita, kay Kibuloy daw di umano. O kung kay Kibuloy man, kung sakasakali, sino ba ang tinalaga ni Kibuloy dyan? Di ba si Digong? Si Digong na may-ari. Yeah? Ay, Diyos mio, Marimar. Doon po yun, mga kababayan. Kaya, siya yun, mga kababayan. So, change na tayo. Continue na tayo sa ating topic. May helipad, basta malaki siya. O, hindi na kasi siya lumalabas sa TikTok eh. Wala ng golf dyan ngayon. Mga buildings na, mga malalaki na.
Actually, Tikloy TV, kaya nga, tinayuan ng negosyo ng kasusyo nga nila. No, yung mga building sa likod. Oh, may mga kasusyo nila sa business dyan. Oo, eto na. Mga kababayan. Eto pa. Sa totoo lang mga kababayan, si Sara Duterte, mga kababayan,